Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay magbigay ng pamimitagan sa ating Diyos. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat po muli sa umagang ito, Panginoon, na kami binibigyan mo pa ng pagkakataon na ikaw, Lord God, ay mapagsaulian, Panginoon, ng aming pasasalamat, papuri at pagsamba, Panginoon. Tunay o Diyos, hallelujah. Nakita namin, Panginoon, na kami saklaw ng panahon. At sa iyo, gusto namin, Panginoon, maubos ang oras namin. Hallelujah, sa mundong ito, Lord God. Hallelujah. At sana nawa, Panginoon, bago maubos ang oras namin, maibalik po namin ang karampatang pagsamba, papuri, Panginoon, hallelujah, na naukol para sa iyo, na hinahanap mo para sa amin, Panginoon, mula sa amin, Lord God, hallelujah. Nawa, kagiliwan mo kami, Panginoon, makaharap kami, Panginoon, sa iyo, Lord God, makatayo kami sa iyong harapan, hallelujah, na dapat at nararapat, Panginoon, hallelujah, ang aming pagtayo sa iyong harapan, Lord God. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat, sa patuloy, Panginoon, hallelujah, na pagtaguyod mo sa amin sa bawat araw, Lord God, hallelujah, na kami iningatan mo pa, hallelujah, hindi mo pa inayad, Panginoon, dumating ang kapinsalahan sa amin, Lord God. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At patuloy po kami, Panginoon, nadudulog sa iyo sa umagang ito, Panginoon, para matuto sa iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, hallelujah, ang durungawan ng langit, Panginoon, ay mabuksan at maghulog ka, Panginoon, ang biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon, na sukat wala po kami mapaglagyan. Nagbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, para patuloy po namin, hallelujah, na sambahin, luwalatiin, pasalamatan ang iyong banal na pangalan. Ibasbasan mo po kaming lahat, Panginoon, sa oras na ito. Talian mo po lahat na gawa ng kaaway. At hayaan mo, Diyos, hallelujah, na malaya may pangaral ng iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po aming sa pandalangin lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Punta po tayo sa Genesis 2:7, hallelujah. Natanggap mo, Brother Joel, may kanagala. Okay.
Genesis 2:7 tayo. Nasa mother na tayo. At ganito pong sinasabi, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Panginoon, minsan pa kami dumudulog sa Panginoon na hinihiling dahil ang salita mo, Panginoon, ay mahiwaga, puno ito, Panginoon, ng lihim. Ngunit sabi mo, O Diyos, na ang lihim mo ay ibubunyag mo sa iyong mga anak. Amen. Kaya kami po ay kumakatok sa iyo. Hinihiling po namin na patuloy mo po gawaran ng Panginoon, kapahayagan ng church na ito na magtutulak, Panginoon, sa bawat kaluluwa na paglingkuran ka ng buong igting hanggang sa ikaw ay dumating. Amen. Tulungan mo po kami, Panginoon, dahil wala po kaming kakayanan. Unawain ang iyong salita, maliban, Panginoon. Ipakita ito sa amin ng tuwiran, Panginoon, ng iyong banal Espiritu. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pakikitungo mo sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samdalangin muli. Lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Pag dumadating tayo sa teaching, mga kapatid, ay pagpasensya rin na ako. Sometimes I could not stick with to the flow, mga kapatid, of the subject matter kasi hindi naman ako teacher. Ang ginagawa ko po ay preaching. So, I'm moving from natural to spiritual to natural. Mabilis kung minsan yung shifting. At kung minsan, kung ikaw ay teacher, talagang iba talaga yung flow pag ikaw ay preacher, mga kapatid. So, I hope na nasusundan nyo pa rin, nakukuha nyo pa rin yung blessing na nandoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Later on, pag-present ni Brother Joel sa inyo to bilang isang pagtuturo, magiging mas malinaw sa inyo to, mga kapatid. Pero naniniwala ako, pinihimay ng Diyos to sa inyong mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Pagkain kasi natin, tuka sa tuka. Kaya naniniwala ko, kailangan nyo rin, mga kapatid, bagamat hinihimay na ng dakilang agila, yung ating kinakain, kailangan nguyain nyo pa rin ito, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi kayo nguya. May impatso kayo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At pinadala ko kay Brother Joel, pero mamaya na siguro, mga kapatid. Sinabi ko lang yan, mga kapatid, para masundan ninyo, makinig kayong maigi, dahil hindi niyo alam kung saan ako nag-ship. Kung minsan, biglang napupunta ko sa spiritual, biglang babalik ako sa natural, kaya makinig kayong maigi para makuha ninyo kung ano yung bahagi ninyo. Ang dami ng layers, mga kapatid, na inilagay ng Panginoon sa ating aralin. Nag-umpisa tayo, mga kapatid, sa glorification ng tao. Then, in my attempt na maipakita sa inyo paano nangyayari, we introduced the 7th dimension, another layer. Pagkatapos, mga kapatid, pumasok tayo doon sa layer ng biological, mga kapatid. So, 3 layer na yon. Then, hindi pa ako tapos. Ito nangyayari ito na hindi pa ako tapos doon sa aking tinatalakay. Mga kapatid. Then, ito na naman, linggo na ito, pumasok na naman yung layer ng biyaya ng Panginoon. 3 hagdan. Hagdan, mga kapatid. So, kaya nasabi ko sa inyo, nabubulunan na ako. Katas, nandyan pa, nakaabang pa yung layer, mga kapatid, ng restoration ng earth. So, 5 layers na yan, mga kapatid. At bawat linggo, nagdadagdag ang Panginoon. Hindi ko na alam kung paano ko ito, mga kapatid, i-deliver sa inyo. Pero napapansin ninyo na ine-inject ko na po unti-unti. Nag-umpisa tayo doon sa restoration ng man. Pinakita natin ito sa pamagitan ng dimension. Pinakita natin ito sa paghalin tulad ng binhi. 3 layers na yon. Then yung sanctification, napansin nyo, unti-unti na rin natin ini-inject. Kung napansin ninyo, mga kapatid, siguro next week, baka i-inject na natin yung sanctification. Katapos yung restoration, sangtabi muna natin ang earth para hindi masyadong magulo, mga kapatid. So nakita natin, kung babalik lang tayo ng konti, mga kapatid, nakita natin na ang liwanag, natural na liwanag, lahat, mga kapatid, na nilalang ng Diyos mula sa pagsulyap ng bagong panganak na sanggol, mula, mga kapatid, sa pagkusbong ng isang halaman, mula, mga kapatid, sa pagmulat ng mata ng isang hayop, lahat ay may pakikitungo sa liwanag. At ang liwanag ay saklaw, mga kapatid, dito lahat ng bagay na nalalang ng Diyos. Walang nabubuhay na nilalang
kung wala ang liwanag. All, anthropological, mga kapatid, biological, zoological, mga kapatid, tao, hayop, halaman, kung walang liwanag na galing sa sikat ng araw, mamamatay lahat yan. Kaya saklaw tayo ng liwanag na ito, mga kapatid, in the natural. Mga kapatid, saklaw tayo nito, mga kapatid, dahil kung itatakbutin natin ito sa spiritual, ang liwanag, mga kapatid, naman sa spiritual ay ang salita ng Diyos. I hope nagiging malinaw ngayon, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa atin, galing tayo sa sinapupunan ng kasalanan. Madilim. At nung tayo iniluwal, mga kapatid, may pakikitungo agad, mga kapatid, actually, doon pa lang sa sinapupunan ng kasalanan, inaabot na tayo ng Panginoon. Kung paano sa natural, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, mga kapatid, inaabot ka na ng Diyos ng kanyang biyaya. Hindi niya inaya na mamatay ka, mga kapatid, nung nandun ka pa sa sinapupunan, hanggang sa ikaw ay lumabas. Mga kapatid, na nakita natin, mga kapatid, yan ay yung emergence. See? Nariyan yung emergence, mga kapatid. Gumawa ko ng ganito para mas lalo ninyong maunawaan, mga kapatid. Yung divine formation, doon sa 7 dimension, mga kapatid, makikita natin kung paano yung kaluluwa sa paglalakbay nito ay kahalintulad, mga kapatid, ng pagusbong ng halaman. Kasi sabi ni Brother Branham, yung natural ay sinasalarawan nito yung bagay na spiritual. Nakukuha po natin, mga kapatid. Hindi pwedeng lilihis yung natural. Kung ano yung natural, ipapakita niya yung spiritual, at yung spiritual, mga kapatid, ay makikita sa pamagitan ng natural na bagay. Kaya itong natural na bagay na ito, yung binhi, ay makikita natin, mga kapatid, kung anong nangyayari rin sa kaluluwa. Kaya gumawa tayo ng ganito. So, yung binhi na buumpisa na ito itanim, mga kapatid, makikita natin nandun ito sa madilim na lugar, na ilalim ng lupang, mga kapatid. At pag ito'y tinamaan ng sikat ng araw, mga kapatid, ito'y unti-unti na germinate, mga kapatid, hanggang sa ito ay umusbog, umusli. Mula doon sa lupa na kung tawagin ay emergence. Shoot yan na lumalabas, pero nakikita ninyo, mga kapatid, ito'y nakayuko. Hindi dahil ito, mga kapatid, ay mapagkumbaba, kundi dahil yan ang kalikasan niya. Wala siyang magawa. Yan ang kalikasan niya, mga kapatid. Hallelujah. Na ito'y yuyuko at yung mga dahon, mga kapatid, ng pagsamba, ng pananampalataya, ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Mabuti, hindi sa'yo ito. Yun sinasabi ko, Carlos. Nandun pa sa lupa, mga kapatid. At ang lupa, hindi po nasa lipunan. Sa mga tuwid, mga kapatid, hallelujah, nung ikaw ay tinamahan ng liwanag ng salita ng Diyos, nung ikaw ay nasa sinapupunan pa yung kaluluwa mo, because the real you is your soul. Hindi mo pwedeng sabihin na yung laman. Hindi yung laman mo na yan. Yung kaluluwa mo ang totoong ikaw. Kaya ang tinitignan natin, yung paglalakbay ng kaluluwa, hindi paglalakbay ng laman mo. Bagamat mamaya, pagdating natin doon sa matter, may makikita tayong bagay na magbibigay ng lalong pag-unawa sa atin, mga kapatid. So nakikita natin, kahit anong gawin mo, yung kamay ng pananampalataya mo, mga kapatid, dahil sabi sa Isaiah 55 verse 12, mga kapatid, hallelujah, yung mga dahon ng punong kahoy ay tila baga, mga kapatid, pumupuri, nagbibigay ng papuri. At ay punong kahoy. Sabi ng Psalms chapter 1 verse 1, mga kapatid, I shall not be moved, biganda pa nga yan. Just like a tree planted by the waters, I shall not be moved. Mga kapatid, so nakikita natin, hindi ang nagumpugan ay yung mga tangkay o yung mga puno ng punong kahoy upang pumuri sa Diyos, kundi yung mga dahon. At makikita natin dito sa bagong Muslim, mga kapatid, ang dahon ng pananampalataya ay nandun pa, wala siyang magawa. Kung ikaw, mga kapatid, ay isang mananampalataya, wala kang magawa. Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit ng magulang mo, kahit anong pangangaral ng pastor, wala kang magawa na tumungkol, mga kapatid, sa liwanag, sambahin, purihin, at walatian ng Diyos. Dahil wala ka pa. Alam, sabi ko nga nakaraang linggo, bobo ka pa na mananampalataya. Kaya gusto mo, bobo ka pa talaga na mananampalataya. Kasi hindi ka makatugon doon sa nais ng Diyos na gawin mo. Understandable yan. Hindi ko kayo, mga kapatid, hindi ko kayo minamaliit. Lalo na yung wala pang alam, hindi ko minamaliit. Pinapakita ko lang yung tunay na kondisyon ng kaluluwa. Walang alam, mga kapatid, dahil yun ang natural course. Yun ang natural course. And the spiritual, mga kapatid, will show yung status mo bilang mananampalataya.
wala ka pang alam, hindi ka makatugon. It's not your fault. It's the natural way. Hindi mo ito, mga kapatid, hindi ka guilty. Kasi gumagalaw ka lamang sa natural course, mga kapatid, na itinakda ng Diyos. Wala kang magawa. Bagong silang ka, ginastify ka ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ka karapat-dapat, ikaw ay makasalanan, ikaw ay laban sa Diyos, ngunit para ka, mga kapatid, na isang sisidlan na nahuhulog, mga kapatid, sa mga dumi ng hayop, pero ang Diyos, mga kapatid, dinampot ka! Hindi ka karapat-dapat damputin! Kaya kakamuhi ka, ang baho mo, mga kapatid! Hallelujah! Sukat yan, masamsang ang kalalagayan mo sa harap ng Diyos! Pero dinampot ka ng Diyos! Hindi ka karapat-dapat damputin ang baho mo, dapat tumalikod ng Diyos, kulit dinampot ka! At hinugasan ka! Nang hindi mo hinihingi! Hindi mo hinihingi! And yet you don't realize it, mga kapatid. That's why, yung stage na yan, biyaya ng Diyos ang kumikilos. Hallelujah. Sabi nga ni Brother Branham, mga kapatid, yung pag-iingat niya sa'yo, nung nasa sinapupunan ka pa, sabi ni Brother Branham, that's grace. Biyaya yan. Nainingatan ka mula dun sa sinapupunan ng iyong ina. Biyaya ng kaluluwa mo, di ba pinapahuwi ng Panginoon? Nung ikaw, mga kapatid, ay nakarinig ng salita ng Diyos, umusbong ka. Amen! Amen! Hallelujah! Sinabing born again ka, pero wala kang alam. Bakit? Sabi ni Brother Branham, babes are not born. Pinanganak ka nga, pero wala ka pang alam. Kailangan mong patuloy na makinig ng liwanag ng salita ng Diyos. At sa kalalagayan na yan, mga kapatid, tinatamaan ka ng liwanag ng salita ng Diyos. Hallelujah! Magmula pa doon sa ilalim ng sinapupunan, mga kapatid, hallelujah, ng lupa, mga kapatid, hindi ka man tinatamaan ng liwanag na natural ng binhi. Pero nararamdaman na ng binhi yung init ng liwanag. Di ba natin nakikita ng ulawal, mga kapatid, ang salita ng Diyos at hindi tayo makatugon? Nung tayo pinanganak, nung tayo nalabas sa sanlibutan, mga kapatid, hindi natin sino nakaunawa sa atin dito. Lalo na ang mensahe. Nung una mong narinig, wala kang alam na dito. Ano ba yung anino? Ano ba yung tipo? Di ko alam yung pastor. Baka mayroon pa nga dito, di pa niya alam kung anong tipo at anino. Di ba hanggang ngayon? Di ba? Pero yan. Sa kalalagayan na gano'n, hindi mo ma-appreciate yung mensahe, hindi ka makapagbalik ng papuri, hindi ka makapagbalik ng pasasalamat, hindi ka makapagbalik ng tanaw ng tutang na loob, pero ang Diyos, iniingatan ka para hindi ka mamatay. Amen! Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagsulpan mo pa lamang sa mundong ito, dapat mamatay ka na. Dahil sabi ng Romans chapter 5 verse 12, mga kapatid, ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan natin. Sa ngayon, gusto mo, pagsulpan mo sa mundong ito, may kasalanan ka. At kung ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, pagkapanganak mo pa lamang, dapat mamatay ka na. So ano yun? Bakit di ka na mamatay? Biyaya ng Diyos! Ang pamahal ng Diyos! Mga kapatid, ano yan? Nasusuklihan mo ba? Hallelujah! Hindi mo masuklihan dahil hindi mo naintindihan. Ginagawa pa rin ang nais mong gawin sa buhay mo dahil hindi mo maintindihan nga. And that is ulit-ulitin ko understandable because you have an emergence. Nasa emergence ka. Ano bang kinakain ng halaman pa ito'y nasa emergence? Yung impact pa rin niya na pagkain na nandoon sa buto, nandoon sa binhi. Hindi pa yan kumakain. Lumabas na yan, ha? Pero hindi pa yan kumakain. Yung ugat niya na kung tawagin ay radical. Krisakan, may mga ugat na yan. Pero yung ugat niya hindi pa rin makasipsip yan ng tubig. At ang tubig ay hindi pa rin ang banal na espiritu. Sa mga tuwid, hindi pa ito makasipsip ng bagay patungkol sa espiritu. Hindi pa ito nagiginabang. Bagamat nagigitungo pa rin. Dahil patuloy ang buhos ng ulan. Patuloy ang sikat ng araw. Mga kapatid, kahit hindi mo pa kailangan. Hallelujah! Hallelujah! Hindi mo pa kailangan. Pero patuloy na nagbibigay ng biyaya ang Diyos para hindi ka mamatay. Tulad ng halaman na yan. Purihin ng Panginoon. At paglabas mo, makakain ka na agad? Di pa rin. Paglabas, pagkusli ng halaman, di pa rin kakain yan. Mula sa araw, sa pamagitan ng photosynthesis. Hindi pa. Alam natin, yung kinakain ng halaman ay galing, mga kapatid, sa sikat ng araw. Pag tumama doon sa dahon at magiging
Magkakaroon ng photosynthesis, magkakaroon siya ng pagkain. Diba? Si Isabel. Pero kahit tamaan, mga kapatid, ito, sa stage na to, mga kapatid, wala itong nagagawa. Hindi pa siya makakapag-photosynthesis. Ang gagawin niya, mga kapatid, kakain pa rin siya doon sa pagkain na nakaimbak sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Ikaw ay pinanganak sa sanlibutan. Ang kumukop sa'yo ay sanlibutan. Ikaw ay lumaki na dalawang gawin ng sanlibutan. Ikaw ay nabubuhay pa rin. Natulad ng taga-sanlibutan. You're still grounded on the soil. Sa ayaw at gusto mo. Naintindihan natin, mga kapatid. Sa ayaw at gusto mo, nandun ka pa rin. Bagamat umusli ka na. At meron ka ng kutili doon. Leaves. Pero yan ay hindi totoo na dawan. At wala itong kakayanan mag-photosynthesis. So ang kinakain ng halaman pa rin dyan ay ang kaimbak na pagkain niya. Nasusundan po natin, masama o mabuti? Anak ng Diyos o anak ng Diablo? Kaya dalawa yung ating picture dyan. Pansinin nyo. Kaya dalawa yung picture natin, mga kapatid. Para sa anak ng Diyos, para mga kapatid sa hindi anak ng Diyos. Para yung lumalago. Anong basis niyan? Matthew chapter 5, verse 45. Matthew chapter 30. Di ba? Anong sabi doon? Yung masamang damat at yung trigo. Anong sabi ng Panginoon? Hayaan yung tumubo ng samay. Amen! Kaya hindi mo alam kung sino yung katabi mo. Yan ang totoo. Ito bang katabi ko ba? Ay anak ng Diyos o anak ng demonyo? Pastor, nandito ako sa loob ng church. Oo. Pero sabi ni Brother Branham, sa bawat pagkakataon, may 3 mananampalataya sa isang lugar. 3 tao. Isang hindi mananampalataya, talaga yan ay lost. Isang nagkukunwari, at isang totoong mananampalataya. Kaya hindi mo alam kung anong katabi mo. Ito ba'y totoong mananampalataya o hindi? Ito ba'y nagpapanggap o hindi? Ito ba'y totoo o hindi? Rana, no? Ang ating mensahero lang, mga kapatid, ang nagturo ng ganyan. Which is true. Totoo yan. Di ba? Kaya, to each his own. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang kaligtasan ay individual. Para sa mga hintil. Hindi mo pwedeng sanggalang ang tatay mo. Relisyoso yung tatay ko, pastor yung tatay ko. Ligtas na rin ako. Hindi po. Diako na yung tatay ko. Hindi po. Sabi ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, work your salvation with fear. Hallelujah! Fear and trembling. Nang may panginginig at takot, ganon mo, mga kapatid, ikonsidera ang kaligtasan mo. Hindi mo babaliwalain. Hindi pa petiks. Oh, parang gusto ko na pumunta, mga kapatid, agad doon sa water. Tumalon. Kailangan mo, unawa natin maigito. Mga kapatid, na wala tayong magagawa dyan, saklaw tayo ng liwanag. Saklaw ng liwanag ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. At pag yan ay tinamaan na ng liwanag, mga kapatid, umusbong na, wala na siya doon sa sinapupunan ng kasalanan, pero ito'y lumakas na, di pa rin yung maunawaan yung salita ng Diyos, pero nararamdaman niya na pagkalingan ng salita ng Diyos. Hindi niya maunawaan. Dumating tayo sa ganon, di ba? Ba't tayo maatin dito? Ba't ako maatin dito? Pero ang sama-sama ni Brother Leo noon, di ba? Skubador, mga kapatid, pag ikaw ay nasa sasakyan, tapos nakaupo ka, natulog ka, pag-gising mo, baka brit na lang ang matira sa'yo, haharangin niya. May samurai siya, mga kapatid, haharangin niya, kukutungan niya yung mga driver. Nung pumunta dito, wala pa 1 linggo, gusto na. Pagkatapos ng 1 linggo, gusto na magpabaptize. Ano yan? Salita ng Diyos. Nakitungo sa Kanya. Mabilis na lang. Hallelujah! Ang pagtugon niya. Tumugon agad. Mga kapatid, ano yan? Yung binhi. Tumubo agad. Mga kapatid, nasikatan ng ano, tumubo agad. Ang bilis. Pero meron, mga kapatid, na binhi. Tagal ng sinisikatan ng araw, mga kapatid, binibigyan ng ulan, binibigyan ng tubig, binibigyan ng abono. Pero tila baga, hindi pa rin gumagalaw, hindi pa nag-germinate kasing tigas ng buto ng pili. Pinagregalo sa akin na taga-Bicol dati na nung ako'y nasa SF pa, Brother John. Pero excited naman ako. Sir John, Brother Rolly, dinaga ko agad. Akala ko pagkalaga, pwede nang kainin. Pagkalaga ko, mga kapatid, pag gano'n, ang tigas kung buwan pa ng martilyo. Para hindi pukpukin dahil nalaga na! Nakilang oras! Ang tigas pa rin, mga kapatid, nung talukap niya. At nung aking, para mapakinabangan ka ko, kumuha ko ng martilyo at aking pinupok. Pagkapupok ko, nadurog yung laman.
Diba? Akala ko yung laman ay matigas. Tulad nung nabibili natin ng mga preserve, na buong buo yung laman. Yung pala, kahit pag nilaga mo, lalong lumalambot. Mga kapatid, kaya nung pagpukpuk ko lang ganun, durog, walang naiwan na laman, mga kapatid. So si Brother Leo, hindi ganon. Nung pinukpok, buong buo yung laman. Purihin ang Panginoon, napakinabangan. Naghahanap ng Diyos ang pakinabang. Sa natural man, mga kapatid, o sa spiritual. Pero sa kalalagayan na ganyan, wala tayong magawa. Nakabaon yung mga kamay mo ng pananampalatay, yung dahon mo ng pananampalatay, nakabaon sa lupa. Ano magagawa mo? Wala ka magagawa. Ulitin ko, that's understandable. Walang pwedeng maglait sa'yo. Ulitin ko yan. Walang pwedeng maglait sa'yo because that's the natural course. Wala kang magawa. Kahit pilitin ka ng tatay mo, kailangan mo unawaan mo yan. Kailangan ka mo gawin yung ganyan. Nasa edad ka na, kailangan magpabautismo ka. Kahit ilang beses kang bautismuhan, mga kapatid, kung hindi ka tinamaan ng salita ng Diyos at na-process mo ito, ng photosynthesis mo ito, wala kang maibabalik. Tama. Wala. Anong ibabalik mo dyan? Wala. Hallelujah. Buti pa dito, kahit pa paano, meron lang maliit na dahon, totoong dahon, na pwede nang magbalik kahit pa paano ng oxygen. See? May pakinabang na kahit pa paano, bagaman, nandoon pa rin, dito sa stage na to, ang kinakain pa rin yan ay yung nakaimbak. See, binuhin nyo, pinanganak na. Pero umusli na, tinatamaan na ng sikat ng araw. Kaya huwag kayong magtaka kung meron ditong nakakarinig ng salita ng Diyos. Tinatamaan direkta ng init ng salita ng Diyos. Pero gumagawa pa rin, mga kapatid, ng kabaliktaran. Yung kanyang naririnig, hindi pa rin yan ay pamumuhay, mga kapatid. Bakit? Huwag kayong magtaka, ang liit pa ng dahon. At yung nakaimbak na pagkain, doon sa buto, yun pa rin ang kinakain niya. Wala tayong magawa, Brother Roger. Wala. Yung pa rin, kung paano doon sa first phase, ang kinakain niya ng kaimbak na pagkain, pagdating sa cotyledon stage, mga kapatid, yun pa rin, yung nakaimbak na pagkain, pero may magandang balita niya. May umuusli na, na totoong dahon. Yung totoong dahon na yan, pag yan ay lumabas, mga kapatid, ng buong buo na rin ang proseso niya ng pagkain niya. At hindi na siya magdidepende, mga kapatid, doon sa dati na nakaimbak na pagkain niya. Mga kapatid, pag ganyan na yan, sa anong nangyayari? Nandito tayo. Halo-halo, bago nagsisimula at luma. Pag tinamaan, mga kapatid, sabi ni Brother Bernam ta, pag tinamaan sila ng sikat, ng Espiritu Santo, pagsabi, mga kapatid, nung, mabuti nga kung gano'n eh. Sasabihin nung hindi mananampalataya, praise the Lord. Ikasa pati nga yung mananampalataya, halos di mo marinig ng praise the Lord eh. Pag tinamaan ng sikat ng araw, praise the Lord. Pag tinamaan yung totoo, praise the Lord. Pag tinamaan, mga kapatid, yung hindi totoo, praise the Lord. Sabi ni Brother Bernam, ano ito nakikita ko? Pareho sila na tumutugon. Bakit? Kasi parehas na silang mayroong dahon. Sa ayaw gusto nila, may dahon na sila. Tumalon na ako doon sa pagnan. Balik tayo, mga kapatid. Doon sa pangalawa, second dimension na. Naunahan natin yung first dimension. Saklaw tayo ng liwanag. Wala tayong magawa. Nakikita mo siya bilang sa spiritual na kalalagayan. Sa paglalakbay ng ating kaluluwa, iningatan tayo ng Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang salita, panganak tayo, pero tayo ay mga bata pa. At kailangan, mga kapatid, tayong lumago. Kailangan pa tayo, mga kapatid, mabigo. Kailangan pa tayo, mga kapatid, makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan pa natin na tumayo muli, mga kapatid. Kapag dating ng second dimension, ang second dimension natin ay time. So kung yung una ay pinaranas sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya, sa pangalawang dimension ay sinaklaw tayo ng panahon. So ayaw at gusto natin, saklaw ulit tayo niya. Diyan tayo pinapanganak, diyan tayo gumagalaw, diyan tayo tumatanda, mga kapatid, diyan tayo namamatay. Saklaw tayo niya. Hindi tayo makaalis diyan. We are born in that dimension, we move in that dimension, mga kapatid, we grow, and we die in that dimension. So ayaw at gusto natin. Lahat. Pati mga kapatid, yung lahat ng nilalang, gano'n. Pero pagdating sa kaluluwa, sabi ko nga, may umusbong na maliliit na dahon.
Bagamat ang kinakain mo pa rin yung nakaimbak, mga kapatid, na pagkain, pero transition na yan. Nandun ka sa transition. Bagamat matagal yung nasa kutilidon ka. Sabi nga ni Brother Joel, cutie. Pag di ka makasamba, makapuri, hindi ka makarespond doon sa salita ng Diyos, ang ganda ng tawag sa iyo, cutie. Kutilidon, cutie. Grabe. Pinaganda mo naman sa Brother Joel. Natuwa ako sabi niya sa akin last Sunday, mga kapatid. So dyan, mga kapatid, kahit tamaan ka, umusli ka na. Kahit tamaan ka, mga kapatid, ng hangin, yung halaman, parang tuod pa rin. Bakit? Ang tigas niyan, yung stem, yung hypocotyl. Ang tawag yan, mga kapatid, ay hypocotyl. Yan yung stem na yan. Ang tigas niyan. Kahit tamaan niya ng hangin, halos di matinag. Hindi gumagalaw. Kaya kung itatakbo natin sa kaluluwa, mga kapatid, hallelujah, kung ganyan ang kalalagay ng natural, ganon din ang kalalagay ng spiritual. Kahit gusto mong pumuri, wala kang kakayanan. Ang tigas pa rin, mga kapatid. Kahit daanan ka ng dampit, ng hangin, ng espiritu, you cannot respond. Ang tigas pa. Come on, church. And it's not your fault. It's the natural course. May tinalaga ng Diyos. Wala kang magawa. Kasi unti-unti nating nauunawaan bakit may mga kasamahan tayo hanggang ngayon hindi magpulit makasamba. Bata man yan, umatagal na. Ngayon maunawaan na natin. See, ang bait ng Panginoon. Amen. Kung di niya binigay ito, di natin sila maunawaan. Prejudicial tayo palagi, di ba? Judgmental tayo palagi na pag hindi makapuri, makasamba, gumagawa ng bagay na hindi tama, kahit bata, gusto natin maging matanda na sa pananampalataya. Pero with this, naunawaan na natin. At yung pangunawa natin, it doesn't mean we are compromising. Hindi tulad noon na natatakot ka na pag hindi mo sinita, you feel you are compromising the will of God. Di ba? Natatakot ka, pag di ko ito sinita, ano sasabihin sa akin? Kinukompromiso ko ang salita ng Diyos. Pero ngayon, alam mo na. Ang pwede mo na lamang gawin ay paalalahanan. Di ba? Dampihan siya ng init ng araw sa salita ng Diyos. See, you continue. Yun ang kailangan sa bawat pamilya. Sa loob ng pamilya, yung sikat ng araw, kailangan madampihan sila palagi. Nang salita ng Diyos, maunawaan man nila o hindi. Come on, maunawaan man nila hindi. Hindi pa naman maunawaan niya. Hindi po ganun. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, turuan mo ang bata habang siya ay bata para meron siyang mabalikan pag siya ay tumanda. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya kailangan turuan mo. Hindi niya maunawaan, turuan mo pa rin. Dahil pag tumanda yan, maalala niya, ganito yung tinuro ni tatay. Lifesaver yun. Hallelujah! Lifesaver yun para sa kanya. Makakatulong ng malaki yun sa kanya para hindi siya mapakamak ng tuluyan. So pagdating dyan, mga kapatid, may umusli na maliit na dahon. Kahit pa paano, mga kapatid, may time na nakaririnig na ng salita ng Diyos at na-appreciate niya na yung salita ng Diyos. Pero dahil mas malakas yung hatak ng sanlibutan, pabalik-balik pa rin siya sa dawi ng sanlibutan. Wala siyang magawa. Kasi yung kinakain pa rin niya, yung dating imbak. Yung nandun pa rin sa seed. Do we understand? Wala siyang magawa. Yung pa rin ang kinakain niya. Kahit pilitin mo, babalik siya doon dahil yung pa rin ang kinakain niya. Wala tayong magawa. Come on. Ang ganda, di ba? Ang ganda dahil naunawaan natin maigi yung mga papetiks-petiks pa sa pananampalataya. Wala pa talaga, wala pang dahon. Wala tayong magawa. Ang pwede lang natin gawin, mga kapatid, ay i-share pa rin yung salita ng Diyos, patuloy na i-share, at encourage na umatin ang gawain ng Panginoon. Ilang, ganun na lang, pwede natin gawin. Mga kapatid. So kahit tamaan niya ng hangin ng Espiritu, wala siya magawa. Pero makakarinig na tayo ng praise God, hallelujah, dahil may umusli na maliliit na dahon. Na kaya na mag-photosynthesis yan. But it's not enough, mga kapatid, doon sa pangangailangan ng halaman. Come on. Hindi pa. Kung minsan nga, na-store, bumabalik pa nga yan doon sa kutili doon. Di ba, brother, sister Pen? Kung minsan, bumabalik pa nga doon sa kutili doon, yung napaprocess niya, na-impact pa rin doon sa kutili doon. Pero ibang usapan, mga kapatid, dami ko na-miss. I'm planning to make, dito, ito na ginawa natin doon sa episode 1 hanggang gagawa tayo para may guide, mga kapatid.
Kaya lang, baka 5 minutes bawat video ang gagawin natin. Kasi hindi na putulin. Titignan ko kung mapuputol ko. Kasi pag buo, baka ang pananalita ko doon. Hindi na maintindihan, mga kapatid. Kasi sobrang bilis. Pupunta tayo na ngayon sa matter. I have 30 minutes, mga kapatid. Nakita ninyo, wala tayong magawa doon sa panahon, saklaw tayo. Kailangan tayong tutugon. Nakikitungo ang Diyos sa pamagitan ng panahon, pinalawig niya yung biyaya niya. Sa unang dimension, dapat mamatay na tayo. Sa pangalawang dimension, wala na tayong may kakatwiran. Come on, binigyan na tayo ng chance sa first dimension. Sa second dimension, pinalawig pa ng gusto ng Diyos ang biyaya niya. Come on, appreciate that. Nabubuhay ka ngayon sa biyaya, hindi sa sarili mo. Nabubuhay ka ngayon sa oras na ito. Sa oras na binawi ng Diyos yan, patay ka. The moment, bawiin niya yung biyaya, patay ka. Nabubuhay ka na lang ngayon sa biyaya. Kasi doon, sa first dimension, you're supposed to die there. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. You're supposed to die in the first dimension. Na hindi mo na masisilayan, mga kapatid ng liwanag. Pero pagdating ng second dimension, buhay ka pa. Grabe. Iyan ay pinakadakila na gawa ng biyaya ng Diyos na sa buhay mo. Gamit, inisin mo ang isang tao. Di ba? Apakan mo yung bahay. Bago siyang sapatos. Bago sapatos ni Brother Kel. Dad, bago sapatos mo. Binyagan natin. Punta ka pa doon sa putik. Binyagan natin, Dad. Binyagan natin. Parang ginawa mo sa Diyos. Hindi ka na kontento na dinumihan mo yung sapatos ni Brother Kel, pumunta ka pa doon sa putik, at binalikan mo pa si Brother Kel, at pindigan natin, Brother Kel! Matutuwa kay si Brother Kel, baka suntukin ka. Bagong-bagong bili. Bagong-bagong, may breaking point ang tao. Walang tao na walang breaking point. Meron. Kaya nga mag-ingat tayo sa breaking point na yan. Dahil pag nag-break yung naubos, mga kapatid, sumagad yung breaking point, hindi mo alam kung anong gagawin ng anak mo, saka ka lang magsisisi. What? Bago, meron kang makikita, mga kapatid, sa mga anak mo, hindi pare-pares ang pakikitungo dyan. Pag nag-break yung anak mo, mga kapatid, ang hirap mong habulin na. Unless, sagad-sagaran ng pasensya mo. Kailangan bantayan mo maigi. Pag iba na yung kinikilos ng anak mo, nagre-rebelde na masyado, something is wrong with the way you are bringing him or her up. Di mali. Ikaw mag-adjust, di yung anak mo. Conscience! Grabe ka naman, pastor. Ako tatay, ako nanay. Ako yuyo ko. Oo, kung kailangan. Kung gusto mong lumaki ng maayos yung anak mo. Kung ayaw mo, ipahalin mo ang ang tawag doon. Yung paraan na diktatorial. Umpisa sa aristocratic, authoritarian. Way of government sa loob ng bahay mo. Lahat! Umuwi ng alas 6. May gagawin ka, wala! Kailangan man sa school yan o hindi! Uwi! Yung ginagawa yung project niya, bagsak. Diba? Hindi pwede yun. Alamin mo kung bakit hindi makauwi ng alas 6. Iba-iba ang pakikitungo mo. Nagalit sa'yo. Mga kapatid, yung anak mo, nagrebelde. Pwede ba magre-rebelde sa bata na walang dahilan? Meron siyang complaints. Kaya siya nagre-rebelde. Alamin mo yon. Kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay isang tunay na mananampalataya, alamin mo bakit nagre-rebelde yung anak mo. Kaya minsan kasi busy tayo masyado. Mga bagay-bagay. Come to think of it, mga kapatid, na nagihinip ako may nagsusugal sa tunggo. Alam niyo naman, pag nananaginip ako, nagkakatotoo. May nagsusugal sa tunggo, parang scooter ba? Scooter! Scooter, mga kapatid. Naku po. Mananampalataya ka na, hindi ka na dapat nagsusugal. Tama. Hallelujah. Grabe ka. Walang nagsusugal na nanalo. Tama. Totoo ito, meron dyan. Alamin ninyo, pag nakita ninyo, binulgar ka na dito sa pulpito, dapat huminto ka na. Tama. Hallelujah. Nagsusugal ka. Baka sabi, nag-report na naman si Uncle Kong. Patay ka na naman, ikaw na naman ituturo niya. Walang
Mag-ingat kayo. Kasi walang sugal na mananalo ka. Merong taga-South, di ba, iniimbestigahan mga kapatid yung Pogo, Pogo muna, no? May 16 years, yung natalo muna ng 50,000, di ba? Pero ito, attendant lang, mga kapatid, kahera lang sa isang gas station. Naradyo yan. Ewan ko kung na-televise. Ewan ko sinong nagdala sa Senado o Congress. Basta isang Senado o Congressista. Sinala niya, yung nanay. Mga kapatid, yung anak niya, dahil sa kaka-scatter, mga kapatid, natalo ng una, 50,000. Mahirap ka, hindi mo kaya magpatalo ng ganon. Imposible! There's a proof. Natalo siya, 50,000! Sabi ng nanay, halos na baliw-baliw yung anak. Anong ginawa? Pinagtsagaan ng nanay na bayaran yung 50,000 na nautang niya. Nagtsaga yung nanay. Ewan ko kung 50,000 o 15,000 na. So nabayaran ng nanay. Adik. Na-adik na sa sugal. Dahil ma-adik ka dyan. Mananaluin ka ng isang beses, dalawang beses, mananalo ka ng 5,000, matatalo ka ng 50,000. Ang isipin ninyo, ordinaryong empleyado lang to. Ang kinikita lang niya, mga kapatid, minimum. Kaya niya na magpatalo ng 50,000. Anong sumunod? Naglaro pa rin siya. Natalo ulit. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Nahihiya na siya ng nanay niya. Anong ginawa niya? Nagpakamatay. Come on, church. Kaya huwag niyo sabihin sa akin na, Pastor, barya-barya lang naman. Anong barya-barya? Ito nga, minimum wage earner, nakapagpatalo ng ganong kalaking pera. Kaya huwag niyo kung sasabihin na hindi niyo kayang magpatalo ng 50,000, 75,000, 100,000, 150,000, 200,000 kung may oportunidad para magpatalo ka at may pera kang hawak. Ang masama pag hindi mo pera yan. Di ba? Ba't kawaratang mo ka, Brother Russell? Alam ko, ikaw sugarol sa lahat noon. Hindi yan. Walang bisyo yan, si Brother Russell. Di ba? Pero, top hits. Pero top hits, meron nandyan yan. Saka dati mga kapatid, di nagbabayad dyan sa jeep, 1, 2, 3 yan. Purihin, ang grabe pinagbago. The light will transform you. Amen. Pero sana, walang kuryente yung brother. Purihin ang Panginoon. Purihin. Look at the transformation of our brothers and sisters here. Yung kay Brother Leo, grabe, milagro na. Di ba? Sa akin, milagro na rin sa akin, mga kapatid. Hindi nga naman dati kong buhay. Pag alam nyo lang, hindi nyo maisip na pastor ako ngayon. Nung kababago-bago pa lang ako, mga kapatid, na naging pastor, pag magdadan ako dyan, binatawag pa ako sa inuman eh. Pastor! Inom tayo! Ang hirap-irisin, mga kapatid, sa isip mo kung ano ka noon. Di ba? Ano ka? Gingiti na lang ako, tuloy-tuloy ako maglakad. Pero, yung offer na yun, galing sa puso yun. Baka kala nyo, iniinis nila ako. Hindi, talagang galing sa puso. Gusto nila makainuman ako. Dahil noon, pag nakikipag-inuman ako, isang case agad ako. Isang case agad. Sino bang naman di makikipag-inuman sa'yo, di ba? Kung may isang case agad na, ipaparada, mga kapatid. Kakuubos ako ng 2, mga kapatid, nakahan ng sigarilyo sa isang araw. Kulang pa, kuminsan. Burdagulan, nakikipag-burdagulan ako. Nakipag-away ako. 1986, kamunti kami na baril. Diyan, sa taas. Natuto ako, nagbago ako. Hindi po, mabot pa ako ng 1980. Bago ako pinatakbo ng Panginoon. So, may 4 years pa ako. Na nakikipag-burdagulan, mga kapatid. Pero pagdating ng 1990, wala na akong magawa. Pinuto lahat ng sungay ko. Nawala yung sungay ko. Ang Panginoon ang nagputol ng sungay ko. Tanongin yung misis ko. Ang tawag mo sa akin, Sister Joy, dati? Without giving you... Lakasan mo. Anong tawag mo dati sa akin? Monster. Ha? Monster. Para i-describe ka ng ganon, grabe ang magali mo. Right? Hindi ko yung kinot siya. Hindi mo na. Sinabihan mo lang naman. Ganon po ang description sa akin. Monster. Halimaw. Halimaw daw ako. Beast. Ito, pastor ka nung ka talaga dati. Ang hirap isipin, ano? Kaya nakikita ninyo yung pagka-arrogante ko minsan. Alam niyo na kung saan nanggagaling yun.
Bakit arrogante ko minsan si Pastor Hill? Kasi meron siyang complex. At yung complex, mahirap ko minsan talaga. Pag ikaw ay nabigla, lumalabas pa rin yung complex na yun. Pero kailangan paglabanan mo. Dahil binago ka na ng Diyos dapat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ilan na lang ang naiiwan dito. Ako, buhay. Si Box, patay. Si Boying, patay. Si Nixon, matanda na. At may sakit sa puso. Si Edwin, nasa probinsya. Si Atty. Bihag, hindi ko alam kung anong kalalagayan. Yung may-ari ng Emerald, sama namin yan sa basketball na. Yung Emerald Resort yan. Kaya kasama namin, adik masyado sa basketball yan. Kaya mga kapatid, pag tinamaan ka ng liwanag, wala kang magagawa. Mula doon sa sinapupunan ng kasalanan, unti-unti ka nilalabas ng Diyos. May hinahanap ang Diyos. Kasi pagdating mo dito, may pakinabang ka na talaga. Pagdating mo dito, kunti pang dahon mo. Kalimitan, dalawa nga lang, Sister Pet, ang lumalabas na true leaves. Pero, good enough para makapag-photosynthesis, makapag-create siya ng pagkain niya, at hindi na siya magdidepende doon sa naka-imbak na pagkain doon sa kanyang sarili. There's a change of diet. Come on! Hindi na gawin ng sanlibutan dapat ang kanyang ginagawa. Hindi na dapat. Kasi gumagawa na siya ng sarili niyang pagkain. Saan? Muna sa haring araw. Tayo mga mananampalataya na. Pagdating dyan mga kapatid, hallelujah, may sarili na tayo kakayanan. Dapat may proseso ang salita ng Diyos kung ito'y tatanggapin natin o iwawaksin natin ito. See, God has given us the body. And the body has 5 senses. Come on. Hindi tayo nilagay lang sa laman ng walang dahilan. Inilagay tayo sa laman para, mga kapatid, mas lalo tayo sumulong. Dahil sa laman na yan, merong 5 lagusan. Lagusan kung anong nakikita mo, lagusan kung anong naamoy mo, lagusan kung anong nahihipo mo, lagusan, mga kapatid, kung ano ang naririnig mo, at kung ano ang nalalasahan mo. Ginagamit ng lagusan na yan ng diablo para iwagayway niya. Mga kapatid, sa iyong kaluluwa ang mga alok niya sa sanlibutan. Katusuhan, mga kapatid, mga tukso, iwawagayway yan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa lagusan na yan, dyan din pumapasok ang biyaya ng Panginoon. Narinig po ang salita ng Diyos dahil sinabi sa pamagitan ng pagkikinig. Dumadating ang pananampalataya. Ginagamit niya yung tainga mo para pumasok ang salita, ang liwanag ng Diyos upang ikaw, mga kapatid, ay lumago. Amen. Pero yung tenga yan ay ginagamit din, mga kapatid, ng diablo para makinig ka ng mga musika ng sanlibutan. Sing. Isang lagusan, 2 pwedeng pumasok yan. Galing sa Diyos, galing sa diablo. Merong kang kaluluwa, pwede nang mag-process. Dahil nararamdaman niya na. Si dati wala siyang pandama. Panay pakikitungo ng Diyos ang ginagawa. Hindi siya makarespond, but this time, ay sarili lang daw niyang binhi. Pwede na siyang mag-respond. Tama. Giving more oxygen, beneficial to man. Napapakinabangan na siya sa natural na kalalagayan ng binhi. Ang tao na may pananampalataya, may pandama, pumapasok ang mga tukso, pero meron siyang kaluluwa na magsasabing, ayaw ko yan. Yung mga pandama niya, mga kapatid, ay ginagawang lagusan, mga kapatid, para iyahin ang mga tukso. Pero meron din siyang katawan para sabihin, meron siyang laban, meron siyang matter, para ipakita kung anong desisyon ng kaluluwa. Hallelujah! Sa pamagitan ng kanyang mga bibig, sa pamagitan, mga kapatid, ng kanyang tenga, sa pamagitan ng kanyang mga pandama, may papakita niya kilos at gawa. May papakita niya kung anong desisyon ng kanyang kaluluwa. Tinanggap ba niya yung mga tukso na dumaan sa kanyang mga pandama? Huwag tinanggap niya, mga kapatid, ay ang mga biyaya, salita ng Diyos na nagsasabing, magpalaktatag ka, magpalakas ka sa pamagitan ng salita ng Diyos.
hindi sa pamagitan ng gawa ng sanlibutan. Tama. At pag nakapag-decide na, makikita mo na sa gawa. Amen. Kaya kung scatter pa rin ang scatter, alam mo kung anong desisyon ng kaluluwa niya. Tama. Kung sugal pa rin ang sugal, alam mo kung ano ang naging desisyon ng kanyang kaluluwa. Kung video games ng video games, alam mo kung anong naging desisyon ng kanyang kaluluwa. Sige, matanda na, nag-video games ba? Sige, laro ng laro. Mga kapatid, manonood ng malalaswa. Mga kapatid na panoorin. Sige, yung mata mo, pwede mong gamitin yan sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos para pumasok ang liwanag ng Diyos sa'yo, pero pwede mo rin gamitin yan para manood ng malalaswang panoorin. Isang lagusan, dalawang pumapasok, magdi-decide. Yung kaluluwa, at yung kaluluwa, mga kapatid, ipapakita niya sa kilos, sa gawa ng iyong katawan. Dahil, mga kapatid, ang totoong ikaw ay yung kaluluwa mo. Pero dinidisplay ng katawan mo kung anong desisyon ng kaluluwa mo. That's the matter. At sinaklaw tayo niyan. Lahat sinaklaw. Lahat may laman. Lahat may matter. All creation of God has matter. Walang create ng Diyos na walang matter. Kahit nga hangin. Di ba, si Serpent? Kahit hangin is considered matter. Ang di mo lang ma-consider na matter ay yung anino. Shadow is not a matter. Pero yung hangin, considered yun na matter. Kasi pwede mong sukatin ng hangin. Ang anino, hindi mo masusukat. Right? So, hindi matter ang anino. Pero akala mo, nakakatakot, di ba? Kung minsan takot ng takot ka, pero yung kinakatakutan mo pala, wala. See, kahit sa spiritual na kalalagayan, takot tayo sa mga bagay na hindi gawa ng Diyos. Sinasamba natin yung mga bagay na hindi gawa ng Diyos. Romans chapter 1. Sabi doon, mas nais pa na sambahin ng tao yung nilikha ng Diyos kesa doon sa manlilikha. Kaya ibinigay sila. Kaya na, likha, science, everything in this world is created through God. Woo! Totoo yung pastor. Oo. Hindi yan mag-exist kung hindi pa hintulutan ng Diyos. Masama, mabuti, galing sa Diyos. Sabi nga naman na nakasulatan. Pati nga si Cain. Ano sabi ni Eva nung pinanganak si Cain? Nagkaroon ako ng anak mula sa Diyos. Hindi niya sinabing mula sa serpente. Kita niyo? Hindi ka pahayagan doon si Eva. Na walang bagay, mga kapatid, na usbong sa mundong ito na hindi galing sa Diyos. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang ganda ng tinatalakay natin. Nahawa na, you're reading from it para kayo ba? Grabe, swerte ninyo. Lalo na yung mga bago, ang bilis ng paglago ninyo. Kami, tingnan niyo, tatanda na namin. Ngayon pa lang kami dumadating sa kapunan. Kayo, baka biglang umabot kayo sa kinalalagyan namin sa pamagitan nito, mga kapatid. Pag naituro ni Brother Joel ito, mas lalong lilinaw, mga kapatid. See, itapang na yan. Ano kayo mangyayari pag tinamaan ka ng... Pag yung halaman may dahon, ano kayo mangyayari? Hindi po rin ang kutili doon, kahit anong hangin. Sabi ng kutili doon, bumapag yun na nakaganon pa rin kutili doon, hindi gumagalaw. Di ba? Hindi makapuna, hindi makasampa, mga kapatid, pero yung totoong dahon, pag tinamaan na yan, kahit dadalaw pa lang yan, tingnan ninyo. Basta totoong dahon na, pag tinamaan ng hangin, lalo na yung dulo ng dahon, lalo na yan. Ano yan? Hindi niya na mapigilan. Pag tinamaan siya ng hangin ng Espiritu, yung kaluluwa, pag nandiyan stage ay, wala na siyang magawa! Kundi pagmuri at sasamba, malaya na siyang pumuri at sumamba! Amen! Diyan ka na, maghingi ng accountability. Diyan na. Diyan ka na maghingi ng accountability. Brad, ang tagal mo na sa pananampalataya. Na maaaring mali pa rin tayo. Di ba? Maaaring mali pa rin tayo. Kasi pagka baby Christian pa rin siya. Hanggang sa, may umabot na siya ng 20 years, baby Christian pa rin siya. Wala tayong magawa. Eh, yung kapal ng ano niya, tagukap niya eh. Wala tayong magawa. Pero, pwede man na rin sabihin, di ba, Brad? Tagal mo na. Tagal mo na ng Kristiyano. Tagal mo na na born again. Tagal mo na na baptize. Di ba? Maganda sana. Hindi natin sabihin, kailangan natin. Maganda sana, Brad. Grabe. Ang hirap piliin ang mga pananalita ngayon kung natutunan natin ito. Dati, dali, no? Brad, ba't ka pag
ikaw matil, wag mong, sabi ng banal na kasulatan, wag mong kalimutan pagtitipon, period. Ngayon, grabe, pipiliin mo yung sasabihin mo, kasi hindi mo alam kung baby Christian pa siya. Sabihin mo, Brad, tagal mo naman nananampalataya. Siguro, i-analyze mo rin ang sarili mo. Suriin mo rin ang sarili mo kung tama yung ginagawa mo. So, challenge mo siya sa pamagitan pa rin ng salita ng Diyos. Hindi mo siya hinahatulan. At kung siya ay may binhi ng Diyos, baka biglang tumubo. O baka biglang mamatay. Dalawa lang yan. Ang halaman, pag sobrang abono, si Sir Robbie, mamamatay tuloy. Pero may halaman na pag tamang abono, biglang laki. Akala ko mga 2 buwan pa para mamumunga. Ba't namunga agad? Kasi tama sa abono. Pero pag sobrang abono, patay. Pag sobrang espiritu, pag sobrang tubig, patay din. Alam niyo ba yun? Hindi, kailangan diligan ko to. Hirap pala maging pastor din. Baka sobrang dilig. Diba? Magkukulas na ako. Sinisenyosan na ako. May kalamansi ako dyan. Sabi ko dun sa kalamansi ko, diligan ko na to. Natutuwa ko, may bunga na eh. So diniligan ko na diligan araw-araw, isa sa umaga, isa sa hapon, isa sa gabi. Mga kapatid, pagdating mga kapatid ng isang linggo, patay ng ulantoy. Sayang! Ang dami ng bunga, sobra sa tubig. Hindi pala pwede, yung ganun. Mga kapatid, meron naman, gumawa ako ng compost pit, di ba? Gumagawa ko ng compost pit, tuntawa ko, may compost pit na ako. May fertilizer ko, nilagay ko mga kapatid. Hindi rin pala pwede dahil sobrang init, mamamatay din. Kailangan dahan-dahan din na introduction mo doon sa abono. Ito ako, nakakuha na akong compost pit. Saka kasandali ng compost pit. May mga bulati pa. Sige, lagay. Paglagay ko, nakulantoy, patay din yung aking alaman. Hindi pwede. Kaya ngayon, ingat-ingat tayo sa pananalita. Grabe, ano? Hirap, ano? Sabi ni Brother Joel, yes! Bless the Lord! Hallelujah! Amen! So, alam nyo na, condition natin. Encouragement na lang. Wala tayong magawa. Pag nakikita natin ang mga bata, iba pang gawin, encourage. Kung tumanda na, wala pa rin nangyayari, encourage pa rin. Kung tumanda na at namatay, walang nangyari, makipaglibing tayo. Tayo tumayo lahat. Di ko yata natapos ha, kung di. Mag-backtrack tayo ng konti sa susunod na linggo. Purihin ang Panginoon! I love the Lord. Kaya sinasabi ko, nabubulunan na ako minsan mga kapatid. Pero tayo nakikinabang. Dami binibigay ng Diyos sa atin. Nagmamadali siya, mga ba't nagmamadali? Kasi yung mga bagay na natatabunan ng blood control, huwag tayong magpakasigurado na walang nangyayari. Sinasamantala din ka ng China, kaya ingat tayo. At yun nga sabi ko nung, last week ko kasi nga yun, yung rampant yung pag-aalsa, hindi lamang sa ilang bansa, kundi maraming bansa. Ingat tayo dahil yan ang kailangan para magkaroon ng one world government. Pag ang lahat ng bansa, mga kapatid, ay hindi na satisfied sa pamumuno ng kanilang leader, doon tayo papunta lahat. Magkakaroon ng one world government. Tayo, laki ng utang natin. May threshold ng utang. At nalampasan natin yung threshold ng pag-uutang natin. Wala nang magpapautang sa atin na bansa, maliban siguro, makaawa tayo. At lahat ng inutang, sana napakinabangan natin. Wala eh. Tinakbo. Kita yung takbo ng ano, di ba? Kung nakikinig kayo, kung nanonood kayo sa internet, okay yun. Panoorin ninyo yun para maging may kalaman kayo sa geopolitical politics, mga kapatid. See, you have to involve yourself in geopolitics. Kasi yung geopolitics, mga kapatid, yun din ang magtuturo sa nangyayari sa one world government. So dapat alam nyo anong nangyayari, mga kapatid, geographically, kung ano nangyayari sa ibang bansa. Kasi bigla na lang yan. Tignan yung flood control, bigla na lang, baka na lang. Yan. Baka tayo mapunta doon, nabutin tayong alas 2. Tayo po'y manalangin. Oh Lord, umabot yata ako ng 12. Pasensya na mga kapatid, pero galak na galak ang aking puso. I-share ito sa inyo. Sana matanggap po ninyo ito. Nagpadala ako sa inyo ng phase na ito. Dadagdagan ko ng another phase, science, next week. Pero ito muna para hindi ma-preempt yung ating tinatalakay. Purihin ang Panginoon, basbasan mo Lord God, ang iyong mga salita namin pinagsaluan sa umagang ito. Hayaan mo Panginoon, maging pakinabang ito sa aming mga kaluluwa. Umunlad po kami bilang mga mananampalataya at kagiliwan mo. Later on, Panginoon. Dahil sabi Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1, Panginoon, na iyahay namin ang aming mga sarili
bilang isang buhay na hain, Panginoon. Nawa, magawa nga po namin ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po kaming samtalangin lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Tinatawagan ko na si Brother Kel para isarang ating gawain. Mami ko na lang review, Brother Joel. Bago pa tayo tumawag ng mga namin, pwede ko awit yan ang demand point.
Tayo po yung bukod panalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito, Lord God. Muli mong kami pinagsama-sama, Lord God. At dinigay mo aming mga yapak, Lord God, sa paisama ito, Panginoon. Upang ikaw, Lord God, ay aming mapaglingkod, Panginoon. Pagkat ito naman, Lord God, ang nais mo mangyari sa aming buhay, Panginoon. Lord, tawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Na huwag mo ayaan, Lord God, na kami pa'y matayo, matupso, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang kumabay sa amin, Panginoon. Sumama mo kami, Lord God, sa aming lakbay, sa mundong ibabaw ito, Panginoon. Lord, tunggalan mo kami, nilagay, Lord God. Ganun po, Lord God, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Na ilagay mo, Lord God, sa bahay sa bahay ito, Panginoon. Upang ikaw, Lord God, ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Kurin ka, Lord God. Na gabay mo kami, Lord God, sa aming pagsamatalang pag-iwalay, Panginoon. Receive mo, Lord God, na naman balakid, Lord God, sa aming pananampalataya, Panginoon. Kurin ka, Lord God. Lord, ito'y aming iniiling at tilbin lamang sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Po Diyos ang aming salamat na langit. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you.